Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayaw. At Police Corporal Maria Elena de los Santos, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. 58 milyong pisong halaga ng shabu, nasamsam sa Sorsogon. Kasapi ng New People's Army, arestado sa Taytay, Palawan. At Deputy Brigade Commander ng MILF, Timbog sa Lanao del Sur. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Tinatayang 58 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency sa isang matagumpay na bypass operation sa probinsya ng Sorsogon. Tinitiyak naman ng pambansang pulisya na magpapatuloy ang kanilang laban kontra iligal na droga upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan. Mag-uulat dyan si Patrolwoman Peji Patanaw. Batang 55 kilo ng pinaniniwalaang shabu at mga non-drug items sa dalawang individual sa isinagawang PDEA PNP Bicol sa bypass operation sa Matnog Port Compound, Barangay Caloocan, Matnog, Sorsogon nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Das at alias Din na pawang tubong Sheriff Agwak, Maguindanao. Isinagawa ang operasyon ng pinagsanib ng mga operatiba ng PDEA Region 5, 502nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 5, Sorsogon Provincial Police Drug Enforcement Unit at Matnog Municipal Police Station. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Good thing nung last 2 days nagkaroon tayo ng big event sa Sorsogon. So, and we made a commitment na isussustain natin yung ating efforts. Of course, in tandem with other government agencies. So, kita naman natin sa mga news na lahat nagtulong-tulong sila. Lahat halos nandun, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, NICA nandun lahat. So, napakagandang tingnan nyo pagkakasama sa lahat ng government agencies para dun sa ating anti-drug control. Sana at magtuloy-tuloy ito at huwag tayong tumigil hanggat mapigilan natin yung pagpasok at paglabas ng illegal drugs, lalong-lalo sa port ng Sorsogon. So this is a testament kung palagi kong sinasabi na yung Matnog Sorsogon hindi lang papalabas yung drugs, papaloob din. Siniguro naman ng PNP Bicol, katuwang ang PDEA, ang walang tigil na pagsawata at pagpapaigting ng kampanya laban sa mga gumagamit at nagbibenta ng iligal na droga sa kanilang nasasakupan. Ang pambansang pulisya, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ay patuloy sa pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra iligal na droga.
Ito ay alinsunod sa isa sa pangunahing prioridad ng administrasyon na labanan ang mga sindikato ng droga sa pamamagitan ng pagpigil sa kanilang mga ilegal na aktibidad at pagbuwag sa kanilang mga operasyon. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pedji Patanaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isang matagumpay na operasyon ang naisagawa ng pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit ng Occidental Mindoro Police Provincial Office, katuwang ang Taytay Municipal Police Station at iba pang sangay ng kapulisan matapos ang pagkakahuli ng isang miyembro ng New People's Army sa pamamagitan ng warrant of arrest dahil sa kasong 5 counts ng murder, multiple frustrated murder at theft sa Barangay Pularaken, Taytay, Palawan bandang alas 6 ng hapon noong huling araw ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilalang suspect na si alias Kaupong, 59 anyos, walang asawa, isang seaweed farmer at kasalukuyang naninirahan sa naturang lugar. Ang suspect ay may mahalagang tungkulin sa grupo bilang isang political instructor, sangay sa partido sa platoon Guerrilla Front Yamay, Sub-Regional Military Area GU4. Siya rin ay kasama sa listahan ng National Case Operational Plan Most Wanted Person na may patong sa ulo na 2,550,000 pesos. Ang nasabing suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya ng kapulisan para sa tamang disposisyon. Ang pagkakahuli kay Kaupong ay bunga ng dedikasyon ng kapulisan sa kanilang tungkulin at sa pagkikipagtulungan ng mamamayan upang masugpo ang kriminalidad at patuloy na mapanagot ang mga nagkasala. Pagkatapos na maaresto ni Cipriano Liambres o Kaupong ay isang bagay na nabanggit niya sa akin ay sayang, sabi niya, sayang sir. Hindi na maibabalik ang panahon at laging nasa huli ang pagsisisi. So, nanghihinayang siya dahil maraming nawala sa kanya, panahon, pagkakataon at ang kanyang pamilya. So, ang mensahe ko sa ating mga kababayan na hanggang sa ngayon ay aktibo pa rin sa kilusan ay magbalik loob na sa ating gobyerno. Mayroong programa, ito yung tinatawag na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Kung ang purpose nito ay mabigyan ng assistance lahat ng mga balik loob sa gobyerno na dating mga nasa kilusan. Habang wala pang mga kaso, mas maganda talaga na ang ating mga kapatid sa kabila ay bumabana at magbalik loob sa gobyerno. Layunin ng operasyon na patuloy na makapaghati ng seguridad dito sa bansa dahil dito sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ikinasang manhunt operation sa Taguig City. Ang ulat mula kay Patrolwoman Meriton Niveva. Arestado sa bisa ng warrant of arrest ang isang suspect na nasasangkot sa paggamit ng iligal na baril at droga sa Lirio Street, Pembo, Taguig City. Siya ay kinilalang si alias Danilo Garciliano, 41 taong gulang na residente ng nasabing lungsod. Inihain ang nabanggit na warrant of arrest ng mga tauhan ng Warrant and Subpoena Section laban kay alias Danilo dahil sa kasong paglabag ng Section 5 at 11 ng RA 9165 at Section 28 Paragraph A ng RA 10591 noong September 6, 2023 pa. Samantala, hindi binigyan ng korte ang akusado ng kahit anumang piyansang halaga para sa kanyang pansamantalang paglaya. Hinihintay na lamang ngayon ni alias Danilo ang commitment order mula sa korte. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Meriton Niveva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sikap na makabangon mula sa mga pinsalang dulot ng Bagyong Hulyan.
Nagkaisa ang mga miyembro ng kapulisan ng Batanes upang magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng nasabing bagyo. Magbabalita dyan si Police Corporal Roldan Giab. Tulong-tulong ang mga kapulisan ng Batanes sa matinding pinsala na iniwan ng bagyong Julian sa buong lalawigan matapos ang halos isang buong araw nitong paghagupit at pananalasa. Madaling araw pa lang ay naramdaman na ang malalakas na hangin at walang humpay na ulan na nagresulta sa malawakang pagkasira sa mga kabahayan, gusali at agrikultura. Nagsagawa ng malawakang paglilinis ang kapulisan ng Batanes, katuwang ang iba pang uniformadong personnel, lokal na pamahalaan at mga voluntaryo sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang mapabilis ang paglilinis ng mga pangunahing kalsada, partikular na ang mga ginagamit ng mga emergency vehicle at malalaking sasakyan. Aktibo rin ang mga residente sa paglilinis ng kanilang mga tahanan at paligid na nag-ambag sa mabilisang pagtanggal ng mga kalat. Sa kasalukuyan, nawalan ng kuryente ang buong probinsya at maraming poste ng kuryente ang nasira, kaya't hindi pa ito agad na maibabalik. Patunay lamang na tuloy-tuloy ang pagkakaisa ng mga kapulisan at iba pang mga ahensya upang mabilis na maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga mamayan sa Batanes. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Giab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Giab. Dinagsa pa rin ng mga aplikante ang pangalawang araw ng PNP recruitment na ginanap sa NCRPO Grandstand sa Taguig City ngayong araw. Alamin ang mga naging kaganapan mula kay Patrolwoman Maria Danica Bungo. Sinimula ng pangalawang araw ng Philippine National Police application para sa regular quota sa NCRPO Grandstand Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Ito ay mahigpit na sinuperbisa ng PNP Recruitment Selection Unit NCR sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Jacob T. Crisostomo, Chief PRSU. Pinangunahan naman ng mga PRSU personnel ang masusing proseso ng pag-aasikaso ng mga aplikanteng ang apelyido ay nagsisimula naman sa mga letrang E, F at G. Isa na rito ang pagsusuri ng mga dokumento. Ipinahayag ni Police Colonel Crisostomo na layunin ng PRSU na tiyaking maging maayos, mabilis at makatarungan ang buong proseso ng recruitment, alinsunod sa mga itinakdang pamantayan ng PNP. Nagbigay din naman ng mensahe ang RMFB Force Commander na si Police Colonel Celso M. Rodriguez para sa mga PNP applicants. Sir, ano po ba ang maibabahagi ninyo, sir, sa ating mga PNP applicants ngayon, sir? Okay, sa mga aplikante natin, walang ibang gagawin kundi i-kondisyon ang kanilang sarili, physically, mentally, and emotionally. Pagkat kahit malakas ang iyong katawan, kung mahina ang pag-iisip mo, hindi ka makakasurvive. Dapat nandun yung determination mo, double with guts at perseverance. Para patuloy mong magawa at magampanan ang iyong tungkulin bilang aplikante. Focus ka lang, dapat yung attention mo nandun sa pagpupulis. Sa mga aplikante natin, lalo yung mga estudyante na nangangarap, meron tayong basic qualifications ng PNP na unang-una dapat walang butas ang tenga para sa lalaki. Ipinagbabawal din ang may tattoo. Kapag may sakit tayo, i-consider din natin yon. Dapat kapag nangarap ka na magpulis, i-condition mo from the very start, first year ka pa lang ng college, i-condition mo na ang iyong sarili na magpupulis ka at huwag mo din dungisan ang iyong pangalan, lalo na't may nai-involve sa mga iba't ibang uri ng krimen. Mga estudyante pa lamang, subalit sinasabi nila nangangarap silang magpulis. So dapat ang gawin ng mga estudyante na nangangarap magpulis, sundin mo kung ano ang qualifications. May ilan ding police applicants ang nagbahagi ng kanilang naging paghahanda. Okay. Bilang PNP applicant, ano ba yung paghahandang ginawa mo para sa application niya? Ang paghahandang ginawa ko ay everyday nagjo-jogging ako, tapos nire-review ko din yung mga napag-aralan namin related sa police works.
Tapos, pinag-aaralan ko din yung mga rank ko na possible na magagamit ko during interview. Ano naman yung ginawa mong paghahanda sa application? Ano po, naghahanda para sa application tulad ng pag-jogging, push-up, saka kailangan may ipon din kasi magastos din sa pag-a-apply ng police. Inaasahang tuloy-tuloy ang pagtanggap ng initial requirements mula sa police applicants ng 2024 PNP recruitment. Mula dito sa NCRPO Grandstand Camp, Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Bungo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Bungo para sa ligtas na pagbiyahe ng mga motorista na mahagi ng helmet ang PNP Highway Patrol Group sa mga motoristang napaparang walang suot na helmet o di kaya nakasuot pang bisikletang helmet sa Coronadal City, South Cotabato. Police Corporal Adelord Diaros sa report. Habang nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit 12 sa kahabaan ng Barangay Namnama, Coronadal City, South Cotabato, ay isang kahanga-hangang pagtulong ang ipinamalas ng HPG sa mga motorista na kanilang napapara, lalo na sa mga walang suot na helmet. Imbes kasi na panikit ang ibigay sa mga ito, ay libreng helmet ang kanilang natanggap mula sa Highway Patrol Group. Ang inisyatibong ito ay pinangunahan ni Police Lieutenant Juanito T. Paparon Jr., Provincial Team Leader ng Provincial Highway Patrol Team South Cotabato, sa pamumuno ng kanilang Regional Chief na si Police Colonel Benito O. Ricoperto. Lubos naman ang pasasalamat ng ating mga kababayan at bakas sa kanilang mukha ang tuwa sa surpresang handog ng ating kapulisan sa mga maswerteng nabigyan ng helmet na siyang magagamit nilang proteksyon habang nagbamaneho. Ito naman ang pahayag ni Police Lieutenant Jessel John Shaton, Assistant Team Leader ng PHPT South Cotabato. Kami po ay nandito ngayon sa daan ng Barangay Namnama upang mag-conduct ng mandate ng HPG, Anti-Carnapping Operation RA 10883. At bukod dyan, mamimigay rin kami ng konting tulong sa ating mga motorista na walang magamit na helmet. Hindi lamang po ang aming misyon na magbantay sa daan, kundi mapanatili din ang kaligtasan ng ating mga motorista. Ang inisyatibong ito ay pagpapakita ng pangunawa at pagmamahal natin sa ating mga kababayan at daan din upang makita na ang mga kapulisan ay kakampi na inyong malalapitan at handang tumulong sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa Highway Patrol dahil nagkaroon po ako ng helmet kasi nanakaw kasi yung helmet ko. Salamat sa SPG dahil nabigyan po ako ng helmet na bago. Maraming salamat sa inyo, sir. Wala kasi lang dili, mahirap na tayo. Salamat po, sir, sa palibreng helmet po sa binigay niyo sa amin. Malaking tulong na po ito sa amin, sir. Kahit wala pa kami minsan kasi pangbili, sir. Kaya salamat din po sa palibreng helmet, sir. Asahan niyo ang serbisyong HPG sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating mga kakalsadahan at pagbibigay ng tulong at kasiyahan na hatid ng serbisyong may puso at malasakit para sa ating mga kababayan. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At para sa iba pang balitang dala ng serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming butihing direktor na si Police Brigadier General J.R. Kumigad, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Adelord Diaros para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Diaros. Tunghayin naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nasa kote ang 6 na akusado na may kinasasangkot pang kasong syndicate estafa matapos madakip ng kapulisan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Patuloy naman ang operasyon ng pambansang pulisya upang hulihin ang mga taong sangkot sa iligal na aktibidad para sa isang ligtas na pamayanan. Ang balita mula kay Patrolwoman Annalyn Canoog.
Hawak na ng mga kapulisan ng Lapu-Lapu City ang 6 na akusado na tinaguriang top 10 most wanted person, regional level na may kasong syndicated staffa matapos maaresto ng mga otoridad sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kinilala ni Police Colonel Dian V. Agustin, officer in charge ng Lapu-Lapu City Police Office, ang mga akusado na sina Milpa, 58 anyos, Jennifer, 54 anyos, Lorita, 45 anyos, Angelina, 54 anyos, Ernesto, 77 taong gulang at Oliver, 43 anyos. Ayon sa ulat ng mga otoridad, naaresto ang mga akusado sa magkaibang lugar ng Lapu-Lapu City sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong syndicated staffa na walang rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Lapu-Lapu City Police Office Headquarters Custodial Facility ang mga akusado para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Noong September 30, 2024, ang Lapu-Lapu City Mobile Force Company Tracker Team sa pamumuno ng aming Force Commander na si Police Lieutenant Colonel Mark Lester Iterosa ay naglunsad ng operasyon laban sa mga wanted person at tagumpay na nahuli ang individual sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa ibang sangay ng pamahalaan. Ang mga tao ito ay nakaharap sa kasong syndicated staffa. Ang buong puwersa ng Philippine National Police ay patuloy sa pagpapatupad ng mandato at tungkulin laban sa mga iba pang mga pinaghahanap ng batas. Ang kapulisan ng Lapu-Lapu City ay mas papaigtingin pa ang kanilang kampanya sa lahat ng uri ng kriminalidad para matiyak ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Canoog. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Kasunod ng pagkakadakip ng Battalion Commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, nahuli na rin ng mga otoridad ang Deputy Brigade Commander ng grupo sa isang bypass operation sa Lanao del Sur. Ang pagkakahuli sa nasabing suspect ay itinuturing na malaking tagumpay sa laban ng pambansang pulisya kontra terorismo at kriminalidad para sa pagpamanatili ng kapayapaan sa lugar. Yan ang report ni Patrolwoman Maricris Algabre. Brigade Commander at na-recover ang mga baril at bala sa Barangay Poblasyon, Marawi City, Lanao del Sur nito lamang ika-30 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ariel T. Huesca, Regional Chief ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit Bar, ang suspect na si Alias Shawi, 49 anyos, Deputy Brigade Commander ng MILF 102nd 7th Brigade Mosa Island Base Command na residente ng naturang lugar. Naging matagumpay ang ikinasang buy-bust operation ng mga tauhan ng CIDG Maguindanao Provincial Field Unit na may koordinasyon sa Marawi City Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect at pagkakakumpiska ng isang unit ng caliber 5.56mm rifle, isang unit ng Taurus caliber 9mm pistol, isang piraso ng 20-rounder magazine ng caliber 5.56mm, 6 na live ammunition ng caliber 5.56mm, 3 magazine ng caliber 9mm, Taurus gun case, isang 1,000 peso genuine money at 124 na piraso ng 1,000 peso bill budel money bilang buy-bust money. Ang naarestong suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Section 32 ng Republic Act 10591 o unlawful sale of firearms and ammunition kapag napatunayang nagkasala ito at kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG Lanao del Sur Provincial Field Unit Office kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy naman ang Lanao del Sur PNP na mas lalong paiigtingin ang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad upang makamit ang maayos at maunlad na bagong Pilipinas. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Algabre. At para sa huling balita, dahil sa walang humpay na operasyon kontra insurhensya ng mga kapulisan ng Regional Mobile Force Battalion 12, isang miyembro ng Communist Terrorist Group,
ang kanilang napasuko sa bayan ng Lake Cebu, South Cotabato. Ibabalita yan ni Patrolwoman Derwin Medellin. Voluntaryong sumuko ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa kapulisan ng Regional Mobile Force Battalion 12 sa sitio Sampinitan, Barangay Ned, Lake Cebu, South Cotabato. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Roy P. Romualdo, ang officer in charge ng RMFB 12, ang sumukong rebelde na si alias Samuel na dating miyembro ng teroristang grupo mula sa Dagumag Guerrilla Front 73 na karaniwang nag-ooperate sa kabundukang bahagi ng bayan ng Tibuli, Banga, Tupi at Coronadal City, South Cotabato. Nagdesisyon na bumaba at sumuko ang dating rebelde sa RMFB 12 dahil sa kahirapan at pressure na dala ng patuloy na pagsasagawa ng major intel na security operation sa nasabing lugar. Sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga na ngayon ng RMFB 12 ang dating rebelde at kasalukuyang nakikipag-ugnayan na rin sa lokal na pamahalaan para sa inisyal na suporta na kanyang matatanggap sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page at ang FB pages ng PKG Takapag-Ugnay, Police News Network at Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like, and subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishments ng pambansang pulisya. Sa ngalan ng 232,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Adrian Dayaw at Police Corporal Maria Elena de los Santos, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.